Binigyang diin ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi magiging sapilitan o mandatory sakaling ipatupad ang panukalang 4-day work week. Nauna nang sinabi ng Malacanang na isa sa mga alternatibong maaaring ikonsidera ng pamahalaan para makatipid sa konsumo ng langis at enerhiya ay ang pagbawas sa araw ng pasok sa trabaho. Para sa DOLE, hindi na bago ang ganitong work arrangement at bukas sila sa panukalang ito. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Attorney Alvin Corrada, hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-adapt sa ganitong work setup. Ginamit natin niya yung encourage kasi hindi natin ma-anticipate yung condition sa workplace, iba-iba. So, ang sitwasyon halimbawa sa manufacturing ay iba sa mining, iba sa agriculture, iba naman sa telecommunication and other sectors. Kaya kami po ay nakasentro talaga sa pag-encourage within the bipartite mechanism sa workplace na pag-usapan at i-consider itong pag-adapt ng alternative work arrangement, flexible work arrangement ay yung telecommuting arrangement na took effect in 2019. Sa ilalim ng bipartite mechanism, mangangailangan muna ng mutual agreement sa pagitan ng employer at employee kung may ipatutupad o babaguhin sa working arrangement. Ipinaalala rin ng DOLE na hindi lamang 4-day work week ang maaaring pagpiliang setup ng mga kumpanya. Mayroon ding iba pang mga alternatibong setup gaya ng workers rotation, gliding o flexible schedule at iba pang pag-aayos ng oras ng trabaho depende sa pangangailangan ng isang industriya. Dagdag pa ng DOLE na mayroon ng existing policy framework na pwede nang i-adapt ng mga employer at manggagawa. Mayroon na ring guidelines para sa compressed work week, gayon din sa flexible arrangement at telecommuting. Kami ay ready for implementation dahil noong 2004 nga, nagkaroon tayo ng geopolitical tension also involving Iraq and then nagkaroon tayo ng global financial crisis. So itong ating ginawang guidelines noong 2004, 2009, 2010 ay ready rin at applicable pa rin hanggang ngayon panahon na ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.